Ang mga ultra-processed na pagkain ay bumubuo ng higit sa kalahati ng mga calorie na kinukonsumo ng mga Amerikano, ngunit talagang mapanganib ang mga ito para sa iyong kalusugan at posibleng lubos na nakahuhumaling. At hindi lang donut at pizza ang pinag-uusapan dito. Mayroon talagang maraming mga ultra-processed na pagkain na napagkakamalan nating malusog. Ako si Mia de Graap, isa akong editor ng kalusugan sa Business Insider at ipapakita ko sa iyo kung paano. Para sabihin ko kung ano ang ultra-processed na pagkain mula sa kung ano ang hindi na proseso kumpara sa ultra na proseso. Ang naprosesong pagkain ay isang bagay na binago sa ilang paraan bago ito mapunta sa iyong grocery cart. Kaya iyon mga dilatang kamatis o keso o pinatuyong pasta. Ang ultra-processed na pagkain ay isang bagay na mukhang hindi katulad ng anumang bagay na mayroon ka. Iyong kusina sa bahay, mayroon itong iba't ibang sangkap na idinadagdag dito upang gawin itong mas matatag sa istante. Kaya maaaring mga preservatives o asukal ang mga iyon. Dumaan din ito sa iba't ibang proseso tulad ng hydrogenation na tumutulong din ito na magtagal. Iyan ay mga bagay tulad ng soda o candy bar o chips. Paano naapektuhan ng ultra-processed na pagkain ang iyong katawan? Kaya ang problema na may mga ultra-processed na pagkain sa isang nutritional level ay masira ang mga prosesong kanilang pinagdadaanan. Kung ano ang kilala bilang food matrix sa loob ng pagkain. Kaya ang mga sustansya na nasa orihinal na pagkain ay nawala sa pamamagitan ng napakaraming bagay na nangangahulugan na sila ay lumala. Kaya kung nasa bahay ako, naghihiwa ako ng patatas at pinipirito ko ito at gawin itong mga chips. Pupunta ang food matrix sa loob ng chip na iyon upang maging mas buo kaysa sa kung bumili ako ng isang pakete ng mga chips. Ang mga chip na iyon ay dumaan sa napakaraming iba't ibang proseso at may iba't ibang kemikal na ginagawang mas matatag ang mga ito. Nagpapatagal sa kanila, ngunit bilang isang resulta, sila ay kulang sa mga sustansya sa loob. Isa sa pinakamalaking issue na may ultra-processed na pagkain ay ang kalusugan ng hibla. Kapag mayroon kang sapat na hibla sa iyong katawan, natural na gumagawa ang iyong katawan ng hormone na ito na tinatawag na GLP-1. Iyan ang hormone na nagpapababa ng timbang ng mga gamot, tulad ng Ozempic, subukang gayahin. Ang mga ito ay literal na tinatawag na GLP-1 agonist. Kaya kapag kumakain ka ng maraming ultra-processed na pagkain at kulang ka sa hibla na iyon, maaabala nito ang natural na cycle ng iyong katawan. Ng paggawa ng hormone na ito na nagpapanatili sa iyo na mas busog ng mas matagal at ginagawang ayaw mo nang magmerenda. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga ultra-processed na pagkain ay nag-uugnay sa diabetes at sakit sa puso at labis na katabaan. Mga natuklasan sa pag-aaral sa ultra-processed na pagkain. Isang pag-aaral noong 2019 ng National Institute of Health nagbigay ng kaunting watershed moment sa mga tuntunin ng aming pag-unawa sa mga ultra-processed na pagkain. Kahit mayroon silang ilang mga tao na kumakain ng buong pagkain, ilang tao ang kumakain ng mga ultra-processed na pagkain. Perpektong itinugma nila ito para sa carbohydrates, fiber, sugars, lahat at makakain ka kung hanggat gusto mo. Sa pagtatapos ng pag-aaral, natagpuan nila na ang mga tao sa ultra-processed na pagkain ay kumain 500 calories higit pa sa isang araw kaysa sa mga taong kumakain ng buong pagkain. Iyon ay hindi ko mabibigyang diin ng sapat. Isang malaking paghahanap at ito ay humahantong sa mga mananaliksik upang mahanap na tila ang mga ultra-processed na pagkain para ma-insensitibo ka na kumain pa. Natuklasan ng iba pang mga pag-aaral na ang mga ultra-processed na pagkain ay maaaring maiugnay sa pagkabalisa at depresyon at mga problema sa pagtulog. Ngunit ang katotohanan ay hindi mo maaaring putulin ang mga pagkain ito. Kung nakikipag-usap ka sa nutritionista, sasabihin nila sa iyo na kumakain din sila ng mga ultra-processed na pagkain. Hindi sila maiiwasan. Ngunit ang susi ay ang pag-iisip tungkol sa pagkain ng mga ito sa katamtaman. Orange juice. Kaya narito ang ilang mga pagkain na madalas nating napagkamalan na malusog, ngunit sila ay talagang ultra na proseso.
Kaya magsimula tayo sa juice. Ito ay may vitamina C, antioxidants, polyphenols. Ang mga bagay na ito na lahat ay mabuti para sa iyong puso at para sa iyong katawan. Ngunit ang problema sa juice ay ito ay ultra-processed at kulang talaga sa fiber. Kapag nakapag-juice ka na, sabihin natin isang orange, nawawala ang lahat ng fibrous na materials sa iyon na magpapatibay sa iyong katawan at kinukuha mo lang ang mga asukal. Kaya nakakakuha ka ng isang toneladang glucose at isang toneladang asukal. At pagkatapos ay maaaring magdulot iyon ng pagtaas ng iyong asukal na dugo. Kung naghahanap ka ng malusog na alternatibo sa juice, prutas ay talagang ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Doon mo makukuha ang orihinal na pinagmulan ng nutrients. Pero higit sa lahat, inumin mo lahat ito ng katamtaman. Mga granola bar. Susunod ay ang mga granola bar. Ang mga granola bar ay tinuturing na malusog dahil madalas silang gawa sa mga oats at nuts at tuyong prutas at buto. Ito ang lahat ng mga bagay na talagang mabuti para sa iyong puso at kung minsan ay mabuti din para sa iyong panunaw. Ang problema sa mga granola bar ay madalas itong ginagawa na may isang toneladang asukal. Kung titingnan mo ang likod ng isang label ng granola bar, kadalasan sila ay naglalaman ng higit sa 15 gramo ng asukal. 4 na kutsaritang iyon. Kaya kung nakakain ka ng granola bar, ang irerekomenda ko ay tingnan ang label at suriin na mayroong hindi bababa sa 3 gramo ng hibla, hindi bababa sa 5 gramo ng protina at mas bababa sa 10 gramo ng asukal. Bilang kahalili, maaari kang kumain ng isang dakot ng mga mani na magpapanatiling mas busog sa iyo ng mas matagal at magbibigay sa iyo ng isang pagsabog ng enerhiya o maaari subukan at gawin ang iyong mga granola bar sa bahay. Mga inuming pampalakasan. Isa pa ay ang mga sports drink tulad ng Gatorade. Ang ideya ay pagkatapos ng ehersisyo o kung may sakit ka, nauuhaw ka lang sa anumang dahilan na ikaw ay uminom, sabihin isang Gatorade. At naglalaman ito ng napakaraming electrolytes na ito ay muling naglagay ng sodium at ang tubig na nawala sa iyo. Ang dahilan kung bakit sa kasamaang palad ay hindi sila malusog, gaya ng iniisip namin, ang mga inuming ito ay kadalasan naglalaman ng mas maraming asukal, iba pang mga pampatamis at pangkulay ng pagkain kaysa sa anumang bagay. Iba sa bote, naglalaman din ito ng dextrose na isang kapalit ng asukal na nag-uugnay sa mas mataas na panganib ng diabetes at labis na katabaan. Kung hindi ka isang atleta o kung hindi ka tumutulo ng pawis pagkatapos ng iyong pag-ehersisyo, malamang na hindi mo kailangan ang mga inuming ito. Kaya inuming tubig at ang pagkain ng masustansyang pagkain ay magdadala sa iyo ng parehong hydration. Dieta na walang gluten. Moving on, mayroon kaming gluten-free na pagkain. Ang issue sa gluten-free na pagkain ay na muli ito ay mga high-processed na pagkain. Madalas nilang pinapalitan ang gluten na may starchy na sangkap tulad ng tapioca starch at rice flour at corn starch na maaaring magtaas ng iyong asukal sa dugo ng napakabilis. Kung wala kang gluten sensitivity o wala kang celiac disease, walang dahilan para maiwasan mo ang gluten. Kung bibili ka ng mga pagkaing walang gluten, tingnan mo lang ang label at magpasya kung paano mo ito gustong ubusin. Tingnan kung gaano karaming asukal ang naroon, anong uri ng asukal, anong uri ng almirol, at pagkatapos ay gumawa ng isang desisyon tungkol sa kung ano pa ang iyong kakainin na may gluten-free na item na maaaring makatulong sa iyo na balansehin ang mga asukal at iyong mga uri ng almirol na nasa sangkap na iyon. Deli meat. Ang mga cold cut tulad ng deli meats ay ultra-processed din. Tapon ng mga ito sa isang sandwich, iyan ay isang mataas na dosis ng protina at zinc at iron. Ngunit napakataas din ng mga ito sa saturated fats at sodium. Noong 2015, inuri ng World Health Organization ang ultra-processed na karne bilang carcinogenic. Kasama dyan ang mga cold cut. Kapag gumagawa ka ng ultra-processed na karne, nagtuturok sila ng kemikal na tinatawag na nitrite o nitrates para mas tumagal at mas maging matatag sa iyong katawan na nagiging isang bagay na tinatawag na NOC at iyon ay maaaring makapinsala sa DNA at mga
selula sa iyong bituka na maaaring magpataas ng iyong panganib ng colorectal cancer. Kaya ang isa pang pagkain na ultra-processed ay mga alternatibong karne na nakabatay sa halaman, mga pamalit sa karne na nakabatay sa halaman. Ang isa sa mga benepisyo ay ang pagputol ng isang uri ng kemikal, natural na nangyayari iyon sa isang bagay tulad ng pulang karne. Tinatawag na heme na maaaring magpataas ng iyong panganib ng sakit na cardiovascular. Dahil lang sa plant-based ang isang bagay, maaari pa rin itong maging masama sa kalusugan. Ang asukal halimbawa ay nakabatay sa halaman. Ang isa pang bagay ay nasa mas maraming mga pagkain ito. Nag-i-inject sila ng mas maraming sodium para gayahin ang lasa. Kaya madalas ang mga ito ay napakataas sa asin. Paano matukoy ang ultra-processed na pagkain? Kaya narito kung paano magpasya kung dapat kang bumili ng ultra-processed na pagkain o hindi. Basahin ang label, isang bagay na ginagawa ng mga eksperto sa nutrisyon. Sinusunod nila ang 5-20 rule, kaya wala pang 5% iyon ng masamang bagay. Higit sa 20% ng isang magandang bagay. Naghahanap ka ng mas maraming fiber, mas kaunting sodium, mas kaunting idinagdag sa asukal. Subukan mong tingnan kung may mga kemikal na hindi mo nakikilala at maging maingat sa mga buzzword. Mga buzzword sa kalusugan, halimbawa isang bagay na nagsasabing ito ay ginawa gamit ang tunay na prutas o gawa sa tunay na gulay. Maaaring ito ay karamihan sa mga asukal, ngunit may alikabok ng prutas o gulay sa itaas. Ngayon din may pagkakaiba sa pagitan ng sertipikadong natural na lumaki, na isang kinokontrol na termino, at natural na lumaki. Kung may nagsasabing natural itong lumaki, walang ibig sabihin yan. Ang terminong organic, maraming benepisyo ang mga organikong pagkain, ngunit dahil lamang sa isang bagay ay organic, ay hindi nangangahulugang ito ay malusog. Ang organikong asukal sa isang candy bar ay hindi gumagawa ng malusog na candy bar na iyon. At saka sa wakas, dahil lang sa natural ang isang bagay, hindi naman ibig sabihin yan, ang mga terminong natural at malusog, hindi sila kinokontrol. Marketing ng pagkain. Ang mga buzzword na ito ay maingat na dinisenyo. Bahagi sila ng isang malaking diskarte sa marketing para sa mga kumpanya ng pagkain. Ang mga kumpanya ng pagkain ay gumagastos sa average na $7.5 billion sa isang taon. Pag-advertise ng kanilang mga produkto sa US, iyan ay $440 million kada buwan. Upang ilagay iyon sa konteksto na parang paggawa ng Avatar, The Way of Water, na siyang pinakamataas na budget na pelikulang nagawa. Isang beses sa isang buwan, bawat buwan para sa buong taon. Bakit mga ultra-processing na produkto ang mga kumpanya? Kaya bakit ang mga kumpanya ay ultra-processing ng mga produkto? Una sa lahat, ito ay mura. Maaari mong palitan ang mantikilya ng isang bagay tulad ng palm oil, asukal na may tulad ng corn syrup. Ang iba pang dahilan ay ang mga interbensyon ng gobyerno na ginawa. Napakadaling gumawa ng mga ultra-processed na pagkain at medyo mahirap palakihin.